Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Eight of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga situation na dumarating sa'yo na ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Andun din yung pagsusumikap mo sa trabaho mo, sa karir mo, na mapaunlad yung financial mo, yung income mo. Ang mensahe ng card mo, may bago ka ditong sisimulan, pwedeng project, opportunity, or passion na para sa'yo mahalaga yon. Pwedeng creative arts like dancing, singing, or paint, or something na talagang gustong-gusto mong gawin. Some of you, pwedeng relationship, magkakaroon ng spark. Meron ditong communication or tao na gusto makipag-usap sa'yo. Some of you, may gusto ka nang tanggalin sa buhay mo, i-remove, pwedeng tao or bagay na nagpapagulo sa iyong isipan. May opportunity na ibibigay sa'yo. Some of you, may mensahe kang marireceive. Maraming option na nakalatag sa harapan mo pero right now, hindi ka pa makapag-desisyon kung ano yung pipiliin mo. Naghihil ka na at the same time, natutunan mo na rin na mapalapit sa Diyos, magdasal, also andun yung passion mo. At gagawin mo lahat para matupad yung mga pangarap mo. May dreams ka pa na iniisip mo na hindi mo pa nakakamit kaya pinag-isipan mong malalim kung ano yung plano na pwede mo magawa doon. Nagkakaroon na ng justice yung mga nangyari sa buhay mo. Binibigay na yun sa'yo and nagkakalinaw na rin yung mga situation na dati akala mo wala lang, akala mo hindi mo makukuha yung clarity doon. Ngayon, nagiging malinaw na lahat ng mga nangyari sa buhay mo. May mga gusto ka nang kalimutan dito, iwanan, iwaksi sa iyong isipan, sa iyong nararamdaman, at magpatuloy sa buhay. Clarify natin na Ace of Wands, Three of Swords, and Five of Wands. Andun yung nasaktan ka ng labis dito, umiyak ka, and nalungkot ka. Kasi nagkaroon dun ng struggle sa situation na yon. Mayroon ka ditong darating na bagong pagsisimula na magkakaroon ng magandang communication or spark yung situation or relationship. Clarify natin ang Eight of Wands, Nine of Pentacles, and the Emperor. Merong ibibigay sa'yo na opportunity dito na alam mong kaya mong mapanindigan. And strong personality ka, at the same time, kontento ka kung ano yung meron sa'yo. At ginagawa mo yung kaya mo dun. May mga goal ka na-achieve sa buhay mo at masaya ka naman dun sa mga nagawa mo. Clarify natin ang Queen of Wands, Ten of Pentacles, and the Tower.
nagkaroon ng end yung situation na yun, may new beginning dito. Masaya ka sa mga bagay na dumarating sa buhay mo, na pagbabago. Andun yung long term na nagiging maganda yung pasok ng income, nagiging stable, at the same time yung long term na relationship na hinahanap mo. Andun yung passion mo, binibigay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong andyan para sa'yo, and nag-heal na yung situation at the same time. Clarify natin ang justice. 7 of Wands and the Hierophant. Pinaninindigan mo kung ano yung kaya mo, ipaglalaban mo yung sa tingin mo tama para sa'yo. Kasi yun yung talagang gusto ng puso mo, yun yung gusto mong magawa at mangyari. Clarify natin ang Page of Swords. The World and Page of Cups. May taong nagmamahal sa'yo, either kapatid, nakakabata to, pwedeng anak, or bata yung personality niya. And itong tao na to, may minamanifest siya na magkaroon ng pagbabago or magkaroon ng harmony dun sa situation, magkaroon ng communication. Clarify natin ang 7 of Cups, Queen of Wands and 4 of Swords. Unti-unti ka nang nag-heal, nagiging okay. At ngayon gusto mo munang mag-relax, isipin ko ano yung sa tingin mo mas makakabuti para sa'yo at pag-isipan yung tamang desisyon na kailangan mong gawin, harapin. Clarify natin ang Page of Cups, 2 of Cups and 6 of Pentacles. May blessing dito na darating para sa'yo, pwedeng offer or regalo na ibibigay sa'yo. Andun yung pagmamahal sa isa't isa or sa sarili mo na pinupunuan. Isa ito sa mga pangarap mo. Clarify natin ang 7 of Cups. Six of Pentacles and Knight of Pentacles. Kailangan mong ibalanse yung mga dumarating sa'yo at andun yung pinagsusumikapan mo palagi. Marami kang ginagawa pagdating sa karir mo na mapaunlad. Pinagkakabisihan mo to kasi yun yung mas gusto mong unahin ngayon, harapin. Some of you, nagsusumikap ka kasi may mga gusto kang tulungan. Gusto mo ring ibigay yung makakaya mo doon sa mga taong mahal mo. Kasi iyon yung isa sa nagpapasaya para sa'yo. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Reward yourself. You have been giving a lot of yourself lately and it's time for you to receive. Make the time to reward yourself in a meaningful way. This balance of giving and receiving is essential to keeping your energy, mood, and motivation as a consistently high level. Ang mensahe ng iyong gabay na yung kasiyahan ng puso mo, kailangan mo ring ibigay yung needs mo, yung i-reward mo rin yung sarili mo every time na meron kang na-achieve na goal. And para mas ma-inspire ka, ma-motivate ka na masipagan pa, mas magtiyaga pa doon sa mga dreams mo, sa mga goal mo sa buhay. Kasi every time na meron kang na-achieve, alam mong meron kang ibibigay sa sarili mo. Either maliit man yan o malaking bagay, pero at least masaya ka doon. At least alam mo sa sarili mo na naibibigay mo yung desire ng puso mo. And ikaw yung nagpakahirap doon,
ginawa mo naman yung lahat ng makakaya mo at masaya ka dun sa mga natatanggap mo at na-achieve mo sa buhay. Basta kung may mga gusto kang gawin sa buhay, ihiling mo lang sa Diyos at magdasal ka lang palagi. Kumonek ka sa Kanya para mas maganda yung darating na blessing para sa'yo, na mga binibigay sa yung sitwasyon or pagsubok. Alam mo na matatag ka dun, alam mo na tinutulungan ka ng gabay mo para ma-achieve mo yung goal mo sa buhay. At itong yung reading libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.